Ang aking aral na sinasabi sa tao, si Kristo hindi tao. Hindi siya tao, Diyos siya. Nagkatawan tao lang siya, tapos pumanig pa siya sa langit. Meron ba naman taong nakakapanig sa langit, hindi pa naman naguhukom? Pag walang kokontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. My question is... Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... Itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Si Manalo lang naman ang matigas ang bungo, ayaw maniwalang Diyos si Kristo. Nakasulat naman sa Biblia. Sabi ni Tomas, halika Tomas, tignan mo itong kamay ko. Tignan mo ang butas dito sa tagiliran ko. Isuot mo yung daliri. Nung makita ni Tomas, sumagot si Tomas, Panginoon ko! Diyos ko! Kung nandun si Manalo, hoy, tao yan! Sasabihin ni Manalo, away silang dalawa ni Tomas. Sino ang paniniwalaan nyo? Si Tomas o si Manalo? Maniniwala na ako Tomas, mas maganda pa itsura. Di ba, no? Yung iba yung maniwala kay Tomas. Si Tomas namin sabi, My Lord, my God. Sabi niya. Alam nyo, sabi ni Manalo, si Tomas daw nagkamali dahil nagulat. Nasa state of shock daw. Ayan, basahin natin. Ikaw nga magbasa English Obviously, in this instance, Thomas was not preaching, but in a state of surprise and shock. Atenyo, nagulat daw si Tomas. Wala ka namang mababasa ron na si Tomas nagulat. Paano nagugulat? Bago nangyari yan, before that incident took place, Thomas was expecting to see Jesus really, because he was not with the 11 apostles when Jesus Christ arrived and he showed them his hands and his feet. Alam mo kapatid, maselan yan tanong mo pero sasagutin kita. Kasi sa kanila si Kristo tao lang. Hindi raw nagbabago ang kalagayan ng Panginoong Hesukristo. Puro tao lang sa kanila. Ganun ba sinasabi sa Biblia? Basahin natin ang Filipos 2:5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakita mo? Ang sabi dyan sa Biblia, siya bagamat nasa anyong Diyos, being in the form of God, hindi inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus, hinubad niya ito, nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Hindi pala siya talagang tao, nakitulad lang siya sa mga tao. Nag-anyo siyang alipin. Ang Panginoon Kristo, nasa anyong Diyos, nasa kalagayang Diyos, pero hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito, nag-anyo siyang alipin, nakitulad sa mga tao. Hindi nga siya talaga tao, nakitulad lang sa tao. Paano siya nakitulad sa tao? Basahin natin kapatid na Daniel yung Juan 1:14.
At nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Yung Verbo, nagkatawang tao. Nagkatawang tao, hindi siya talaga tao. Nagkatawang tao, nag-anyong tao, nilagyan ng katawang tao para makapangaral sa tao. Yung katawang tao na yon, yun yung ipinagbuntis ni Maria. Pero, dun sa loob nun, hindi tao nasa loob nun. Yung katawan, yun ang tao. Pero sa loob, anong nandun? Basahin natin sa Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayun, doon sa kanyang laman, doon sa kanyang katawang tao, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Hindi pala tao yung nasa loob Meron siyang pagka-Diyos na nasa loob ng katawang tao ng kahayagang ayon sa laman. Kaya si Kristo hindi tao. Siya ay nagkatawang tao, nag-anyong tao, nakitulad sa mga tao. Ang aking aral na sinasabi sa tao, si Kristo hindi tao. Hindi siya tao, Diyos siya. Nagkatawang tao lang siya, tapos pumanik pa siya sa langit. Meron ba naman taong nakakapanik sa langit, hindi pa naman naghuhukom? Sa paghuhukom pa lang tayo makakapanik. Si Kristo, hindi pa naghuhukom, pumanik na sa langit Bakit? Hindi naman kasi siya talagang tao. Kaya kapatid, kung tatanong mo sa akin, ang pagkakaiba namin, napakalayo. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Kaya nga ka naging iglesia ni Kristo kasi binili na ni Kristo. Ay, mali ka ako, logic mo. Halimbawa, bumili ka ng talaba, nung bilin mo ba ang tawag na Pedro? Ang tawag doon, talaba ni Pedro. Di ba? Di naman nababago ang pangalan nung binili mo Nalalagay lang yung pangalan mo. Bawa, bumili ka ng aparador. Anong tawag ngayon? Pedro na yung aparador? Hindi. Aparador ni Pedro. Kasi ikaw nga bumili di ba? Kaya sa Biblia, binili mo sa Diyos, di iglesia ng Diyos. Binili niya ng kanyang sariling dugo, napailalim ngayon sa pamamahala ni Kristo. Kaya ang iglesia ng Diyos, tinatawag sa Biblia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi iglesia ni Kristo. Basahin natin ang 2:14 ng unang Tesalonica. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Iglesia ng Diyos pa rin, hindi iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kasi yung mga iglesia ng Judea, pawang kay Kristo yon. Yung iglesia ng Judea na pawang kay Kristo ang bumabati sa mga taga-Roma ng banal na halik. Ano pangalan nun? Iglesia ng Diyos na pawang kay Kristo. Iglesia ng Diyos nasa Judea kay Kristo Jesus. Hindi nawawala yung pangalang iglesia ng Diyos.